Atin pong talakayin ngayon ang isang katanungan po ng ating nanonood sa ating Facebook. Ano po ba dapat kong gawin para gumaling ako sa aking sipon at ubo? Ngayon, meron kang nasabi tungkol sa honey, kung ito ba ay mabuti sa ubo at sipon. Nakakatulong ang honey. Pampakalma po ito ng lalamunan. Ang honey, yung totoong honey ito may natural na soothing effect sa lalamunan, nakakatulong pang mabawasan ng pangangati, lalo na sa gabi. Kasi yung totoong honey, ito yung antibacterial, meron itong ibang antibacterial properties, makakatulong sa panlaban sa bakterya, nagdudulot ng infection sa lalamunan. At ang totoong honey, pinalalakas yung ating immune system, dahil po yung honey kasi mayaman sa antioxidant na maaring makatulong para lumakas ang ating immune system panlaban sa infection. Ang honey ay maganda sa sipon at ubo. Ang gawin mo lang, direktang inumin mo siya, isang kutsara ng honey bago ka matulog. Tapos inom ka ng maligamgam na tubig, pampakalma to ng lalamunan at nababawasan ng ubo. O kaya naman, meron kang paboritong herbal tea tulad ng salabat. Ang gagamitin mong, haluan mo siya ng isang kutsara ng honey. Pwede kang gumamit ng homemade na cough syrup. Paghaluan mo yung honey at lemon juice sa tubig para isang natural na cough syrup yon. Pero dapat mong tandaan, pag sa mga sanggol, huwag kang magbigay ng honey sa mga sanggol. Yung ito yung mapanganib sa kanila, maaring mag-cause ito ng poisoning, no? Kahit na natural po yung honey, mataas pa rin ng sugar. Kung meron kang diabetes, kumonsulta ka muna sa doktor mo, bago gamutin ito, may ubot-sipon ka, pero diabetic ka. Pero tandaan po, hindi ka palit ng gamot kung may ubo ka man o sipon, malala at hindi gumagaling, maganda pa-check up pa sa doktor para sa tamang gamot. Ang karagdagan tips para mapabilis ang gumaling ang ubot-sipon mo, mag-take ka ng vitamin C at Super B complex. Mahalaga to sa kalusugan mo. Kasi tumutulong ang vitamin C at Super B complex panlaban sa infeksyon. Meron siyang antioxidant, panlaban sa free radical. Tumutulong din ito sa production ng collagen. Ito isang uri ng protina mahalaga sa kalusugan ng ating balat, ng connective tissue kasama na yung lalamunan at ng ating buto at daluyan ng dugo. At ang Super B complex tumutulong sa pag-convert ng pagkain natin into energy. Sumusuporta din ang Super B complex sa ating pulang dugo para magdala ng oxygen sa buong katawan. Nag-aambag ito sa kalusugan nating balat at buhok at sa ating nervous system. Yan po ang Super B. Idagdag mo yan pagka gusto mong gumaling sa sipon at tubo mo. At saka isa pa, magpahinga ka ng sapat. Ang katawan po kasi nangangailangan ng sapat na pahinga upang makalabang ka sa infeksyon. Ang sapat na pahinga, napakahalaga kung may sipon at ubo ka. Kasi pagka hindi ka nakakapahinga, hindi ka nakakatulog, mahirap kang gumaling. Kaya dapat yung ma-regulate yung sleep cycle mo. Kasi dapat para makatulog ka, siguraduhin mong ang kapaligiran ng tulugan mo ay tahimik at saka komportable ka para maayos ang tulog mo. Meron kang tamang ventilation, di naman mainit, di naman malamig, yung tama lang. Tsaka iwasan mo yung ingay, no? Iwasan mo muna yung paggamit ng gadget tulad ng cellphone, mga tablet, bago matulog kasi yung blue light mula sa mga gadget na to, nakakapekto sa pagtulog mo. Subukan mo ng mga relaxation technique tulad ng paghinga ng malalim, magkaroon ka ng meditation, magbasa ka ng Bible, magmuni-muni ka, kumanta ka ng mga makalangit na awitin. Makaka-relax ito, makakatulong ng mas mabilis. Tapos nakakatulong din na para mabilis kang gumaling. Tsaka mag-gurgle ka ng maligamgam na tubig na may asin. Makakatulong ito mabawasan ang pamangangati ng lalamunan mo. Basta sa isang basong tubig na maligamgam, lagyan mo ng kalahating kutsaritang asin, kalahating kutsarita ng baking soda,
isang kutsara ng suka. Imumog mo yan, nakakalis ng pamamaga at katinang lalamunan. Pwede ka rin mag-steam, maglanghap ka ng singaw, maaring makatulong ito sa pag-alis ng uhog na pagginhawa sa daanan ng hangin mo. Basta halimbawa, mayroon kang nebulizer, mas maganda, steamer, no? Langhapin mo yon. Kung wala, yun na lang kalderong maliit, no? Lagyan mo siya ng isang tabo ng tubig, lagyan mo ng isang kutsara ng asin, hayaan mo tong pasingawin mo, tapos langhapin mo yan. Makakatulong yan sa sipon at tubo mo. Mabaklas ang plema at saka mawala yung katinang lalamunan mo. Tapos kumain ka ng pagkain mayaman sa vitamin C. Ito po kasing vitamin C, antioxidant, pampalakas ito ng immune system. Bawa, kumain ka ng pinya, no? Mag-inom ka ng calamansi juice, yan. Tsaka uminom ka ng mga herbal tea, tulad po ng ginger tea. Nakakatulong po ito para mapagaan ang simptomas ng ubo at sipon mo. Importante, kung yung ubo at sipon ay hindi gumagaling o lumalala, kaagad punta ka na sa doktor. Sa isa pa, uminom ka ng maraming tubig. Ang pag-inom kasi ng tubig, makakatulong sa dehydration, pag-alis ng uhog. Kasi pag kulang ka sa tubig, malapot yung plema mo, madikit. Yun. Kaya ang pag-inom ng maraming tubig, napakahalaga pag may ubo at sipon ka, no? Kaya mainit, maligam-gam na tubig na may lemon o kalamansi. Ang mainit na tubig na may lemon at maaaring makatulong ito sa pag-alis ng uhog at pampaginhawa ng lalamunan mo. Ang mga herbal tea tulad ng luya, ito po'y pampaginhawa ng simptomas ng sipon at ubo. Pwede kang makahigop ng sabaw. Bawa, bumili ka ng sariwang sampalok sa palengke. Maglagyan ka ng sampalok, lagyan mo ng luya, lagyan mo ng sibuyas, lagyan mo ng kamatis, pakuluin mo yan. Tapos, pwede kang maglagay ng ilang pirasong manok o isda, parang sinigang. Ito po'y pampalit sa nawawalang electrolyte mo. At saka iwasan mo yung pag-inom ng mga inumin tulad ng kape, alak at soda. Kaya maaring makatulong din sa'yo para mabilis kang gumaling. Nasabi ko na po kanina yung pag-gargle ng tubig na may asin. Mababawasan ng kate, pamamaga ng lalamunan. At saka yung pag-steam nga, malaking tulong. Tapos kumain ka ng pagkain mayaman sa vitamin C, ito'y antioxidant, makakatulong na pampalakas ng iyong immune system. Kaya yung pong mga pagkain na mayaman sa zinc, isang mineral, makakatulong mapagpaikli ang tagal ng sipon mo. Pwede ka mag-exercise ng magaan. Ang exercise ng magaan maaring makatulong magpalakas ng immune system, pampabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kung ang ubo mo at sipon hindi gumagaling at lumalala, tulad ng sabi ko, pumunta ka sa doktor at kumain ka ng mga pagkain nakakalusog, pampalakas ng immune system para gumaling ka sa sipon at tubo mo. Magkakain ka ng prutas at gulay, mayaman sa vitamin at mineral, makatulong para lumakas ang katawan mo. Ang mga pagkain zinc, nagpapaikli ito ng tagal ng sipon. Halimbawa po yung pagkain mayaman sa zinc, halimbawa yung mga buto-buto, no? Mga kalabasa, sunflower, mga manhi, at buong butil, munggo. Yan, pagkain mayaman sa protina, kasi ang protina ay mahalaga para ma-repair ang tissue sa katawan. Pwede kang humigop ng sopas at sabaw, maaaring makatulong sa pag-dehydrate. Halimbawa, sinabawang gulay, pwede mo lagyan ng luya, kamatis, bawang, lagyan mo ng malunggay. Yan po, makakatulong yan sa'yo para mabilis kang gumaling. Tapos gumamit ka ng ating crystal oil. Ito'y concentrated na plant extract. Ito'y luwag ng lalamunan, yung katinang lalamunan. Maganda rin pampaginhawa ng paghinga mo. Ihaplas mo sa ilong mo para hindi magbara yung ilong mo. Maganda rin to sa pananakit ng kalamnan. Kung may arthritis ka, sakit ng ulo, nahihilo ka, ihaplas mo lang yan sa sentido mo. At saka yung crystal oil, yung aroma nun, yung amoy nun,
nakakatulong sa pagtulog mo. Ito din decongestant, mawala yung makakabuti sa paghinga mo. Saka mawawala yung sakit ng tiyan mo, may pangkalmanting effect sa tiyan mo, pampaginawa ng kabag, pananakit ng tiyan. Pang-control din ito ng pagsusuka, pangontra sa lamok. Kasi yung amoy ng crystal oil, tinatabo yung lamok. At ito rin po, pagka nakagat ka, tanggal ang kate pag hinaplas mo. Yan ang crystal oil. Yung activated charcoal naman natin, ito po ay isang itim na pulbos na nakuha sa iba't ibang materyales tulad ng kahoy, baon ng niyog. Ito po ay matagal na itong ginagamit. May antibacterial properties ito, nakakalis ng pamamaga, nakakatulong ito sa pamamaga ng bituka at tiyan kung acidic ka. At ito po'y gamot sa pagkalason. Maari gamutin ito pagka nalasong ka, na food poison ka, na overdose ka sa gamot, pangontrol ng diarrhea, sumisipsip ng excess na tubig sa bituka, tumutulong sa pagkontrol ng diarrhea, pampaginawa ng gas at bloating, sumisipsip ng toxin sa bituka. Kaya nababango din yung hininga mo kasi sumisipsip ng bacteria toxin sa bibig mo, pampabango ng hininga. Yan po yung ating activated charcoal. Inuulit ko po para mabawasan ang kati ng lalamunan mo. Simpleng mabisang paraan para maibsan ang simptomas ng ubo-sipon, paano makatulong sa pagbawas ng pamamaga. Alam mo yung asin, meron siyang anti-inflammatory properties. Nakakabawas ito ng pamamaga ng lalamunan. Yung asin din, di ba mag-gargle ka ng hot water with salt? Yung salt, pinapatay yung bakterya. Ang asin kasi, pampatay ng iba't uri ng bakterya, maaari magdulot ng infection sa lalamunan. Tsaka yung asin, tinatanggal yung uhog, yung malapot na plema, para mapaimpis yung uhog, para madali mo itong may idahak. Kaya nga yung pag-gargle ng tubig na may asin, makakatulong. Halimbawa, kung wala kang baking soda, tubig at asin na lang. Paghaluin mo, yung kalahating kutsarita ng asin sa isang basong tubig na maligamgam, i-gurgle mo yon. Paghalo mo yon, ikanaw-kanawin mong ganon sa loob ng 30 second, i-gurgle mo, maabot hanggang sa lalamunan. Tapos idahak mo, idura mo. Gawin mo itong proseso na to maraming beses ang araw. At saka, wag mong lulunukin yung pinaghalong tubig at asin. Magsusuka ka dyan. Para sa mga bata, pwede mong bawasan yung salt, no? Inulit ko po, yung pag may sipon at ubo ka, lagi kang meron dalang bottled water. Pag naramdaman mong gusto mong umubo, makatilalamunan mo, lumago ka, dapat basa lagi yung throat mo. Lago ka lang, lagi kami bottled water na dala. Kaya bawa, hindi mo mapigil yung ubo mo, ang daming tao. Inumin mo lang yan, maglago ka lang ng tubig, mawawala yan, no? Kaya malaking tulong kung bumahing ka, dapat may dala ka laging tissue na medyo basa para kumapit yung virus doon, tapos itapon mo agad. Ngayon, hindi mo naman pwede itapon kung saan-saan. Magdala ka ng plastic na maliit, doon mo ilagay lahat yung tissue na pinagbuga mo ng sipon mo. Kaya inuulit ko po, huwag ka naman gagamit ng masyadong mainit na tubig, masunog ang lalamunan mo dyan. Yung tama lang. Tsaka yung paglanghap ng singaw, makakatulong sa pag-alis ng uhog, pampaginhawa ng daanan ng hangin. Yung inatawag po dito, inhalation therapy. Isang epektibong paraan para maibsan ang simptoma ng sipon at ubo. Pinapalambot yung uhog at ito pong makapal na uhog sa daanan ng hangin. Ito'y pinapaimpis, binubuksan niya yung daanan ng hangin. Yung singaw kasi ng tubig, nakakapagpabuti para makahinga ka. Ito po kasing singaw ng tubig, anti-inflammatory properties, nababawasan ng pamamaga ng daanan ng hangin mo. Ang gawin mo lang, kumuha ka ng isang kaldero, ganon, lagyan mo siya ng tubig, ganyan. Pagkatapos, pwede mong takpan yung ulo mo para yung singaw ng tubig ay matrap mo at malanghap mo. Huwag masyadong malapit,
no? Baka ka mapaso, medyo malayo. Tapos 5 to 10 minutes, gawin mo yan. Mag-ingat ka na huwag malapit masyado sa kaldero na pinapakulo mo para maiwasan ang pagkasunog, di ba? Pagkatapos nun, gumamit ka na ng crystal oil, ipahid mo na sa lalamunan mo, sa dibdib mo, para maklear yung daanan ng hangin. Tapos makakatulong sa pampagaan ng simptoma ng sipon at ubo, yung mga natin, yung bawa, sinabi ko na kanina yung lemon o calamansi with honey, di ba? Halimbawa, ginawa mo ito lahat, di ka pa rin guminhawa, pa-check up ka na sa doktor. Nulit ko, yung pag-i-steam, pwede mong gawin doon 3 times a day, para maibsan yung symptoms, tsaka yung pag-inom ng maraming tubig, para ma-thin out ang uhog at pag-hydrate ang iyong katawan. Mag-exercise ka lang ng magaan, tulad ng walking lang. Makakatulong sa pampalakas ng immune system, pampabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kahit na may sakit ka, maglakad-lakad ka. Kapaki-pakinabang ito sa iyo. Magaan lang kasi yung regular na physical activities makatulong pampalakas ng immune system at mahusay na panlaban sa infection. Pinabibilis niya yung sirkulasyon ng dugo kasi yung paglalakad, nagpapasigla ng sirkulasyon ng dugo, tumutulong para magdala ng oxygen at nutrients sa mga selula at pag-alis ng toxins sa katawan. At nagpapabuti din ito ng mood. Ang paglalabas, kasi pag naglalakad ka, naglalabas ka ng endorphin. Ito yung natural na painkiller at mood elevator. Nakakatulong din ito sa pagtulog mo, yung regular na physical na aktibidad, makakatulong para mabuti ang kalidad ng pagtulog mo, mahalaga rin sa kagalingan mo. Kaya inuulit ko po yung paglalakad, ito'y low intensity exercise yan, mga exercise, mga light stretching, no? Pagka kasi nag-stretch ka, naalis yung muscle tension, napapabuti yung flexibility mo. Kung meron kang malubhang sakit sa baga mo, simulan mo na magpa-check up, no? Inuulit ko po, ang exercise, no, malaking tulong 'yan. Kaya ito po ay hindi ka dapat mapagod. Kailangan yung tama lang, yung pagka napagod ka, tumigil ka. Yung mga halamang gamot para sa sipon at tubo sa Pilipinas, ito'y mayamang halamang gamot, maaring magamit mo to sa sipon at ubo mo. Yung luya, sabi ko nga, ito'y ay kilala na sa kanyang anti-inflammatory properties, nakakatulong sa pag-alis ng congestion at pampagaan ng sakit ng lalamunan. Maring ilaga mo yung luya upang maging tsaa, tapos idagdag mo yan lagyan mo ng lemon at saka honey. Yung ding lagundi ay isang popular na halamang gamot na kabilang na yung sipon at ubo. Meron siyang antiviral, antibacterial, anti-inflammatory. Ilaga mo yung dahon ng lagundi para maging tsaa. Ganun din po yung herba buena. Yung herba buena, meron siyang anti-inflammatory, at saka analgesic ito. Pampagaan ng sakit ng ulo, lagnat at pag-alis ng bara ng ilong. Maaring ilaga mo yung dahon ng herba buena, pwede mong gawin tea, pwede mo rin pwedeng panghilot sa noo at sentido. Ganon din po yung bayabas, yung dahon ng bayabas. Maya-maya sa vitamin C, antioxidant, pampalakas din ng immune system. Ang dahon ng bayabas, meron siyang antibacterial, anti-inflammatory. Ilaga mo yung dahon ng bayabas para maging tsaa, at pwede mo rin kunin yung katas ng bunga ng bayabas, pwede kang mag-gurgle. Ganon din po yung sambong. Ito'y diuretic properties, nakakatulong sa pag-alis ng toxins sa katawan. Pang-alis din ito ng uhog. Ang gawin mo rin itong tsaa yung dahon ng sambong, no? Yan po yung mga halamang gamot na dito sa Pilipinas. Para matiyakan ligtas, lalo na kung meron ikang ibang karamdaman, kung ikaw ay buntis o nagpapasuso o diabetic ka o high blood ka, maganda po na anumang gamot na kahit na herbal, bago mo to i-take,
kailangan po ay isangguni mo sa doktor mo. Kaya gamitin ng halamang gamot sa regular, kaligtasan, iwasan po yung paggamit ng halamang gamot na may chemical, maring makapinsala sa iyong katawan. May mga common medication prescribed para sipon at ubo, pero specific medication ang doktor piniprescribe depende sa symptoms at overall health mo. Kaya yung mga medication na binibigay ng doktor, ito yung general information lang, mga capsopressant. Ang purpose dito, maiwasan yung frequency ng ubo mo, especially sa gabi. May mga common brand tulad ng Robitussin, mga Vicks, ganon, mga expectorant na sinasabi. Ang purpose nito para malusin yung plema sa dibdib para maidahak mo. Merong mga Mucinex, di ba? Mga decongestant yan. Ang purpose nito, ma-reduce yung nasal congestion at sinus pressure. Meron tinatawag na mga Sudafed, mga pain reliever, fever reducer, pangalis ng lagnat, sakit ng ulo, sakit ng katawan. Merong mga Tylenol, mga Advil, ito yung mga common brand, mga antihistamine, ma-reduce yung runny nose, sneezing, and itchy eyes, di ba? Ang common brand dito, yung mga, yung Claritin, no? Cetirizine, ganyan, common brand yan. Pero importante po, sundin nyo kung ano instruction ng doktor, mga specific instructions sa dosage niya, kung gaano kadami, ilang beses, ganon. Kung kayo po'y merong anak na sinisipon at ubo, magpa-check up kayo sa pediatrician bago kayo magbigay ng anumang gamot sa bata. Merong mga potential side effect, yung mga gamot, kaya kailangan po ay inyong ito isangguni. Maraming mga medication combine ng multiple active ingredients. Kailangan be cautious ka tungkol sa potential interaction ng ibang medication. Pero ang simple lang po sa bahay, drink plenty of water, pampaimpis ng uhog, ma-relax yung lalamunan mo, pero kang enough rest para makarecover ka. Tandaan mo, ang yung mga, ito kasing sipon at ubo, minsan may underlying infection yan. Kaya kapag nagpatuloy yan ng linggo, buwan pa, importante, ay pagka hindi gumagaling ang sipon at ubo mo, kumonsulta ka kagad sa doktor. Isang supplement din na nire-recommenda ko po yung omega-3 fatty acid. Ito po ay malaking anti-inflammatory yan eh. Nakakabawas siya ng presyon ng dugo, panganib sa sakit sa puso, pansuporta din yan sa function ng utak, at saka ito rin po yung nababawasan ng pamamaga sa katawan. Maganda rin ito para sa mata natin. Ipaalam nyo po sa akin ang pangalan nyo, yung address, saka CP number nyo, kung gusto yung pa-deliver sa inyong bahay. Is cash on delivery naman, i-charge lang sa inyo ang shipping fee. Kung kayo po ay nakinabang sa aking lektura sa oras na ito, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. And then po, i-click nyo po yung bell, yung bell, no? Para i-click nyo po yung bell button para updated kayo lagi sa aking mga health topics. Meron din po, bukod sa YouTube, meron akong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe, follow, like, and share. Ngayon dadako tayo sa ating food for thoughts, James 1:5. Kung sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos, nagbibigay ng malawakan sa lahat ng walang pagsaway, ito ay magbibigay sa Kanya. Ang Diyos po ay pinagmumulan ng karunungan. Ang Diyos ang tunay na pinagmumulan ng lahat ng kaalaman. Siya ay handang magbigay ng karunungan sino mang humihingi. Ang paanyaya niya sa atin ay lumapit sa Diyos, dalhin natin ang ating pangailangan at kahilingan. Walang limitasyon kung sino maaring humingi at kung anong ang maaring hingin. May malasakit ang Diyos sa atin. Ang Diyos po ay nagbibigay ng malawakan at walang pag-alinlangan. Hindi niya pinagkakait yung karunungan na hinahanap natin. Dapat tayong humingi na may taos puso at tunay na pagnanais para sa pagkaunawa.
Ang ating kahilingan dapat nakaugat sa ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos. Kilalanin natin ang ating mga limitasyon, humingi tayo ng karunungan sa Diyos, lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng prayer, at humingi tayo ng gabay at patnubay mula sa Holy Spirit. Kaya magtiwala tayo sa Diyos, maging matiyaga at magtiwala na sasagutan Diyos sa Kanyang perpektong panahon, ibibigay ang ating pangailangan. Magandang gabi po, nawa po pagpapala, patnubay Diyos ang sumatin, and God bless us